And gagawin ko siyang chicken sisig. I think na-share ko dito na that's one of our ministry. Calling ni Ellie. Tinanong kasi siya namin if she wants to go back. Siya na ayaw niya na it's hard daw. Kung wala talaga, tuturuan ko sila. Ano ba yan? Magad-chilyo. Manahi. Welcome back to our channel. I love you, but baby. You didn't kiss mommy, is that okay? Oh, very pretty, isn't it? Bye-bye. Bye. Hi. I will eat you. I will eat this. I will. Peace. Oh, cute. What's that? Pretty. Oh, what's that? Pretty. Hello guys, good morning. Welcome to the vlog. Jay, yes. It's Monday and it's start of the week. New week na naman tayo. Siyempre, it's work day and school day din ng mga kids. So, umalis na sila. Nandun na sila with, hinatid sila ni daddy nila. You know, we cannot picture. No phone pa. It's early pa. Okay? And yung isang to, naghahanap ng gagawin sa buhay. So, andito sa akin. Well, tinawag ko din naman siya. You go there, you play with your toys na. Bam, bam, bam. Oh, play with your toys naman. Get your toys there. Go, get your toys. For this week, it is our prayer and fasting week. So, sa church namin and our holy group will be joining. And yun, mag-journey kami together with this one. And honestly, it's very important for us, also for our family. Especially yun nga, na-share ko diba sa mga previous vlog ko na we are really spending more time with prayer. Or being more intentional sa lahat ng yun, sa prayer, mga prayer requests namin. The Lord works mightily. He indeed, He did not just answered our prayers, but He changed something in us ni Harvey, ang husband ko, that really helped sa sa relationship namin and our walk for the Lord. So, be with me today. Honestly, yung fasting namin, ako 1 meal a day, yung kay daddy 2 meals siya a day. For me, I will do that para yung time na yon na hindi ako kakain will be my time for the Lord. I'll be spending more time sa Kanya together also with our congregation kasi we will have our night watch. Meron silang list na parang pinapapray nila every day for this week, and also kami rin, we ask for prayer requests from our D group, from our families, from our friends so that we can also pray for them. Sila Ellie, honestly, ini-introduce na namin sa kanila, but not really na parang binafast. Yung sinabi ko sa kanya, maybe no chocolates for the week, mga ganon. Yung iba naman sa amin, syempre, magfa-fast sila, social media fast, may ganon, or cellphone fast, hindi sila magfa-phone, mga ganon siya. Pero, yun nga, there's a beauty really in food. Pag fast mo ng food, depriving yourself of that.
so that you can spend and more dependent kay Lord sa ganyan na mga time. So, I'm really excited, honestly. We really want to enjoy this journey. Tapos, ang saya kasi, you know, you do it together, may kasama ka. So, seaweeds. Good Na. morning. Good morning. It's her favorite. Kung kaya niyo ubusin 10 sa isang araw, kaya stop kami. Okay, this is the last one na. Okay? Second pa lang. Second? Okay. Okay. Oh, you let man ng Romilin open. Okay. Kahit na prayer and fasting ngayon, I still need to cook for the family kasi yung mga bata kakain. At tapos kakain pala ako kasi it's lunch. Mamayang dinner yung plan ko na fasting. So, what I have here is yung natira naming lechon manok kagabi. Dadan! And dadan! And gagawin ko siyang chicken sisig. So, maliit-liit yan. Tapos, onions lang kasing kailangan, mayonnaise, saka yung mga everything na dapat mo ilagay. Hindi ako naglalagay ng sili or anything. Kasi it's for the kids. Pero naglalagay ako minsan ng parang spice lang na konti para naman, you know, andun pa rin yung feel ng sisig. Yun. Tapos, easy to cook siya kasi kaya isa din siya sa go-to namin. Especially kung may mga tira-tira akong food. Pero kung mga madalian, minsan like tuna, madali siya kasi canned na siya. So, bukas ka lang, pupuk mo na siya. Minsan bangus, kung meron ako dito, mabilis lang kasi siyang lutuin. So, yun. Tapos, magdadagdag ako syempre ng gulay because we need, kasi parang, grabe yung flu, parang, ewan ko, hindi naman rainy season ngayon, pero parang ang daming may flu. So, gagawa kami ng malunggay egg soup. Yun. While I'm doing this, mag-chika tayo. Chika. How are you? Kamusta na kayo? How's the start of the year? And yung mga plans nyo? Honestly kami for January, punta kami ng Maynila sa last week. So that's one of the things that I'm really preparing kasi maiiwan dito yung mga kids. And kami ni Daddy yung aalis. So, yun, get ready namin. Maybe my parents will be staying with them and my brother. Tapos, syempre, getting back with our ministry. Si kahapon, nag-start na kami balik sa GLC. I think na-share ko dito na that's one of our ministry. Parang sa CCF yun siya. It's an equipping. So, nag-i-equip siya. Kung gusto nyo, who you want to learn more about lahat. Sa Word, even with God, lahat ng yun. Ano na kami ngayon? Sa GLC 2, more on na siya sa, hindi na siya for new Christians kasi merong GLC 1. So, sa GLC 1, talagang basic siya talaga. Spiritual disciplines, it will teach you why you should pray, lahat yun, even baptism, bakit mo ginagawa yun, how to study the Word, then reaching out, lahat. So, even salvation, nandun siya. For GLC 2, yun, parang more on equipping na siya. So, mas maano na, deeper na, studying the Word, and yun nga, ano bang dapat mong i-learn talaga. So, yun yung, nandyan kami, yan yung, namin, tinuturo namin ni Daddy. We're online kasi meron din yun ng face-to-face. So, it's much, sometimes it's, syempre, mas easier sa amin kasi dito lang sa Bible, still with the kids, pero we really spend more time sa mga ganyan na specific siya talaga. Nagtatago kami sa room kasi magulo talaga yung mga kids. And we are the one na nagtuturo sa kanila. For the kids, wala pa naman so far for their school. May isa, yung sa ballet ni Ellie. Tinanong kasi siya namin if she wants to go back. Sabi siya na ayaw niya na it's hard daw. Honestly, ngayon kasi yung ginagawa namin with the kids is we are really just parang introducing sa kanila lahat. Yan. Pero matry nila and yun nga, makita nila kung anong talaga yung gusto nila. And syempre, doon yung guidance namin kung saan sila parang skilled or may talent sila doon, may gift sila doon. So, syempre,
we know kay Ellie talaga, magaling siya sa memorization, yun yung ano niya, magaling siya sa catch up na mga ganun. Sa dance, matigas kasi yung katawan niya. So, sinagot ako na nagustuhan niya yung ballet. Pero, well, ngayon ayaw niya na. So, it's okay with us. Parang okay lang naman kami. But try everything lang muna. Sa art, pwede rin naman. Kaya papatry siya namin. Yan, honestly, yung inaano namin. Tapos kung magustuhan niya, makita niya pala na may skill siya dyan or may gifting siya dyan, edi goods, parang ganun. Pero more ngayon sa music, maganda talaga yung catch-up niya. Sa tawa kami, kasi yun nga, naghahanap kami ng pwede pa namin introduce sa kanya. Sa sports kasi, parang ayaw niya na. Pero chess, nagtatry kami sa kanya ngayon. Yung mga anything involved physical, parang nare-realize niya na hindi niya na-i-enjoy yun. So, tinitingnan lang namin. Nung last, dahil nga sabi namin, good siya sa memorization, mga logic, ganun. Try namin sa kanya, if may mahanap kami, yung coding. So, yun, di ba? Sa ngayon talaga, meron na yun. It start with young age na nagtitrain na sila. Pero, try pa lang namin. Si Faye naman, ito naman yung isa, yung gusto nang magbale. So, titingnan lang namin kasi nagko-continue pa siya sa art. Kasi sa art, nag-i-enjoy siya talaga and may skill siya talaga. Makita mo siya talaga. Ayun, sa pag-draw niya, ang catch-up niya. And even yung mga teachers niya. Yung teacher niya sa art class talagang nagsasabi. Yun. Si Kai wala pa yan. Chill pa yan siya. Pero, let's see. Yun yung nga sabi namin. Ipapatry muna namin sa kanila lahat. Then, doon namin malaman talaga kung saan sila. Yan na talagang focus nila. Tapos gusto nilang i-improve yung craft na yan. Kung wala talaga, tuturuan ko silang ano ba yan? Mag-chilyo. Manahi. Sabi ni Harvey, turuan ko na lang daw sa trabaho ko para at least alam niya na. Well, diba? Gano'n naman talaga. Basically, by skills. Kung sa mga time before, yung mga parents talaga yung nagtuturo sa mga anak nila ng mga skill for, for occupation. Diba? Si Jesus nga, diba? Naging carpenter because Joseph, yung father niya, palaki sa kanya, isa carpenter. Tapos, mamaya, I have my D group. Nagbalik na kami, yung sa mga ladies ko. Iba pa yung parang every Saturday kasi namin dito sa bahay, parang fellowship siya. Nagbi-meet lahat ng mga D groups. Kahit yung iba kasi sa mga D group na namin ni Harvey, meron na silang hinahawakan ding own D group nila. So, yun, pinapa-join namin, pero yun, makakakilala lahat. So, more on fellowship. Tapos may devotion na si Harvey. Pero, yung accountability namin, syempre, accountability really happens in a small group. Minsan mahirap mag-share, especially something deep or ganun. Papapray ka, something na serious talaga, in a big group. Tapos syempre, limited yung time. So, yun. Kaya, we have separate talaga. Si Daddy Anisi, yung separate nila sa boys niya, in an online. Kasi yun yung mag-fit sa schedule nila. Kami naman sa girls, tawag nito, magkikita kami yun, every Monday. So, mamaya, mag-meet kami ulit. It's really my prayer every time na mag-church kami that the Lord will make me sensitive sa need ng the people that I will meet sa church. They will be needing a D group or are they new Christians and they really want to grow more sa kay Christ and they need guidance, lahat ng yun. And the Lord is really answering my prayers always. Yung dalawa ngayon sa D group ko, they started lang sa ganyang prayers. I prayed, Lord, na make me more sensitive, na makakita ko yung sa paligid ko. And those two na nakita ko, na sa D-group ko na ngayon, yung isa, nakita ko lang siya, New Joy. Alam ko, first time niya natin, kasi nasa gilid lang siya. Tapos nag-raise siya ng hand niya, na first time niya. Tapos, nakita ko talaga na parang, alam mo yun, parang searching siya, wala pa siyang kakilala, lahat ng yun. So, alam mo, sometimes, I know, the Lord answered my prayer at that time kasi pinakita niya yun sa akin and lumapit ako, nag-offer ako if she wants to join a D group, ganon. Tapos dun kami, first time kami nag-meet, nakilala ko yung bakit siya nag-attend sa church namin, paano niya nakilala si Lord, or paano ano ba ang nag-lead ng mga situations pa, is just so amazing kung paano orchestrate ni Lord yung lahat-lahat ng yun. And I'm just so amazed. When you let the Lord work on you, in whatever season you are right now, kahit anong busy ka pa, may anak ka,
busy ka sa work, lahat ng yun. But if you let the Lord use you, you pray about it, and the Lord, mag-a-answer siya. It's for His kingdom. He will give you the desires of your heart. So, yun ang ginagawa ko always. Nung last, meron din. Pero, syempre, the situation will not fit. Yung iba, ganun. It's not always, pero meron talaga. Meron talaga pinapadala sa Lord. And I do not stop praying about that. So, kahapon, while in church, meron siyang pinaprom sa akin. And may message ko pala today. Nakalimutan ko. Wait. What? Pretty! Wow, you're wearing a dress. Sige nga, pretty. Like, pretty. Assist. Peace. Peace. How's school? Good. Go. Kabay ka daggatas. Hello. Mama. Balik ka. It's weird. Basta hindi pa mo. Na, baka pa mo. Na. It's weird and fascinating. When will you need the registration form or the Bible post or did they say it? Not yet. No. Yan! I'm in the car. Ano naman nangyari? Yeah, it's already, out ko na sa work. And we're going to, ano ba ngayon? McDo. Kasi doon kami mag-meet sa, sa D group namin sa mga ladies. Then, kasama ko na ngayon si Daddy. Andyan siya. Yun. Kasi, mag-i-errand siya, yung mga need bilhin. Tapos, susunduin niya lang ako. And we'll be going na later sa CCF Center for the night watch. And even yung mga kids, kasi yung sister ko, iniwan niyo yung anak niya dun sa amin. So, magulo-gulo sila dun ngayon. So, much better. Kasi madami-dami dun ngayon sa bahay. Then, yeah, I remember. Kailangan kong i-close yung shop namin kasi walang bantay. Kasi si Ria, also, disciple ko siya. So, kasama din siya dito sa D group na to. Galing siya sa school nila kasi enrollment na nila. Then, didiretso na siya. So, sa bahay ngayon, walang may gagawa ng orders. So, I need to close the shop. I forgot. Nagka-problema kasi kami dahil nagkaubusan ng stocks ng mga ginagamit namin, especially yung milk. Yung beans, mabuti na lang naka-catch up ako order before yung sa holiday season. Pero yung milk talaga, grabe, ubusan talaga sila. Lahat ng mga binibilhan namin. So, parang we decided, yung isa, nakapag-restock na kami, yung oat side namin, yung oat milk namin. Pero, yung isang milk pa namin, wala talaga. So, baka we tried na mag-change. Love you. Message lang. Nag-roll. So, alis na ang asawa ko at life is colorful because may red lipstick ko lang. Ang pinaka-challenge sa prayer fasting for me, hindi ang gutom, ang walang kape. And the Lord provided a parking spot straight ahead. Okay, dito na ako. Okay guys, bye-bye.